Suspendido ang operasyon ng MRT-3 sa Semana Santa. Sa abiso po ng train line, walang MRT mula April 2, Huwebes Santos hanggang April 5, Linggo ng Pagkabuhay. Ito'y para bigyang daan ang maintenance ng mga tren. Magbabalik normal po ang operasyon ng MRT-3 sa Lunes, April 6. Nagpayo naman po ang isang grupo laban sa panic buying para hindi magkaubusan ng stocks. Ang paliwanag po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, kapag tumaas ang demand, bababa ang supply. Kapag nangyari po ito, tataas ang presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, wala daw taas presyo sa mga supermarket maliban po sa fresh produce dahil araw-araw ang delivery ng mga ito. Nauna na rin sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Pag-uusapan naman daw ng Kamara at ng Department of Energy ang pagrepaso sa Oil Deregulation Law. Sa programang ito, sinabi po ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Kasama ito sa mga pag-aaralan ng Kamara sa gitna po ng paghahanap ng gobyerno ng solusyon para nga maibsan ang gastusin ng mga Pinoy sa petrolyo. Pero kung siya raw ang tatanungin, mas mainam kung hindi buong-buo na ibabalik sa gobyerno ang regulasyon ng oil industry. Hindi rin daw kasi praktikal kung hawak ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Maganda sana hybrid lang para hindi tayo babalik na gobyerno na naman ang magkuman sa presyo ng langis. Kasi pag gobyerno, atakable palagi. Hindi mo maitaas kung ang market ay ang source ng ating pinagkukunan ng refined products at saka yung ating crude ay tumaas. Hindi mo basta-basta mataas kaagad. Yan nga po ang tinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.